kabayanihang maituturing ang pagtuturo. At napahanga ako sa isang gurong handang itaya ang sariling buhay para makapagturo. Bibiyahe ako patungong Palawan para makilala siya. Good evening! Sa gitna ng nagbabadyang bagyo at malalaking alon, susuungin namin ang dagat. 3 araw, 3 isla, isang misyon. Babiyahe ako ngayon ng 10 to 13 hours papuntang Cuyo Island. Excited man ako sa first time ko sa Cuyo Island, kailangan kong maghintay ng matagal-tagal bago makarating doon. Sa dinami-dami ng isla sa Pilipinas, doon ko pa iniisip kung paano kaya nag-aaral yung mga tao sa mga maliliit at malalayong isla natin. Yun ang aalamin natin. Pero sa barko pa lang, nagbibigay na ng babala ang dagat kung ano ang nag-aabang sa aking pagbisita sa mga isla ng Cuyo. We are now approaching Port of Cuyo Island, Palawan. Our estimated time of arrival is 1100 hours this morning. Please get ready to check your luggage for the visa. Salamat po. Siya si Romel Anyar, isang mobile teacher. Siya ang bubuntutan ko sa kanyang pagtuturo sa iba't ibang isla ng Cuyo. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Sa ganitong panahon, open sea kasi ma'am yung pagitan ng Lubid at saka ng Cuyo Island. Kaya medyo... We will try ma'am. Ano natin magbantay tayo ng panahon. Talagang risky talaga ma'am eh. Masyado maalon. Yes ma'am. Wala masyado. Fourth class municipality ang Cuyo. Sa 17 isla nito, 7 ang tinitirhan ng tao. At malaking pagsubok sa lokal na pamahalaan na dalhin ang edukasyon sa mga isla. Kaya malaking tulong ang alternative learning system ng Department of Education. Pasado alas 12 na ng tanghali, pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming makuhang bangka. Kasi yung mga bangkang tulad nito, hindi sila pwede dahil masyadong malaki yung alon. Ang sinasabi ng mga residente rito, kailangan makahanap kami ng malaki talaga na bangka na kakayanin yung mga alon papunta sa mga isla. Sinasabi nyo gaano kalaki yung bangka ho? 2.5 tons ho. Sabi niya, yung may-ari. Karga niya. Oo, yung kaya niyang kargahin 2.5 tons. Bakit ho kailangan na ganun kalaki yung dala namin sa dagat? Hindi. Kasi malakas ngayon yung alon eh. Malakas ang alon. Nang dumating ako sa meeting place namin malapit sa dagat, Delikado talaga ito. Dito pa lang paalis pa lang tayo yung alon na magiging sa suffer natin na ibibigay sa atin talagang hindi biro. maya-maya pa, nagpulasa na ang mga barko sa pier para magtago sa malakas na hangin. So, Mayor, ano advice mo Huwag mo nang tumuloy ngayon. pag tumuloy? Huwag. Kasi sa sobrang lakas dito, hindi ka kayanin. Bukas na lang. Bukas, kung medyo kumalma.
hindi pumasok yung bagong sira para matuloy. Kasabay ng pagdilim ng langit, lumabo na rin ang tsansa naming matuloy sa kabilang isla. Ayan na yung araw. Kinabukasan, sinubukan naming muli ang dagat. Tuloy na po talaga tayo. On our way na po talaga papuntang Lubid, then Kapunayan, awan ng Diyos. Maganda na rin yung sikat ng araw. Pag-pray lang natin na tuloy-tuloy na ito. Bakit ganun ka na lang katyaga na magpalipat-lipat ng isla para magturo? Talaga, kasi ma'am, commitment ko na lang na iniisip ko na naghihintay yung mga learner ko doon. Kung hindi ako pupunta, paano na lang? Hindi sila matututo sa period ng klase namin ngayon. Kaya pag ganitong medyo kaya na, talagang kahit na may alon pa, sige, susuungin para mapuntahan lang sila doon at maturuan. Ito, wala ito, kalma pa ito. Yung mga alon na nararanasan ko, lalampas pa sa sa bangka. Ganitong biyahe, hahampasin ka ng alon, talagang halos lahat ng kilalang santo matatawag na sa kahirap ng biyahe. Hindi pa kami nakakalayo, nagsimulang dumilim ang langit. Meron na bang mga na-aksidente? Opo ma'am, marami. Mga teachers? Opo ma'am, marami ng beses. May mga history na, katulad na sinasabi ng mga nung isang tita ko na teacher na na-assign na doon sa Aborlan, mismo siya nakaranas na siya ng pataog sa gitna ng laot. Nung nagbabiyahe po sila papuntang Kapunayan. Nang sakluban kami ng maitim na ulap, napansin kong lumaki na rin ang alon sa dagat. Pero walang balak umatras ang kasama kong guro. Dahil naghihintay ang kanyang mga estudyante sa wari ko'y kabilang dulo ng mundo. Pero kung tayo nagpumilit ng biyahe kahapon, kahit pinsan ang maganda, wala. Dito sa lugar na to, open sea na. Kaya mas malalaki na rin talaga yung alon. So hindi pwedeng walang life vest. Kung hindi malaki ang bangka namin, nagsisi na siguro ako na sumama pa ako kay Teacher Romel. Pero ang guro at ang alon, halatang mahaba na ang pinagsamahan. Makalipas ang halos 3 oras, narating din namin ang isla. Problema lang dahil sa laki ng alon, hindi makalapit ang aming bangka sa mabatong dalampasigan.
Aday, may na ugtong adlaw. Nalaman kong salat sa edukasyon ang maraming taga rito. Ngayon pa lang kasi itinatayo ang kauna-unahang high school dito. Itong barangay. Barangay hall. Barangay hall, opo. Classroom. Sa barangay hall, kadalasang ginagawa ang klase ng alternative Yeah. learning system. Welcome, welcome sa... Gusto kayo magkaklase ngayon? Opo, dito po. Maya-maya pa, nagdatingan na ang mga estudyante ni Teacher Romel. Lalaki, babae, bata at matanda. Okay, pangamuyo kita, magalit ka na siya. Amen. Okay, pwede kita rin mag-gurang. Kumusta ka mo, Digi? Ha? Ayos lamang, maski medyo nag-rimo-rimang... nag-rimo-rimang tiyempo. Kamu dyan sa likod, ready na? Handa na? Okay, pumalampak ang mga handa na! Ang pag-aaralan natin ngayong hapon ay patungkol sa mabisang pagsusulat, no? O ito, yung walang papel, may papel. Sige, kuha tayo ng papel. Karamihan sa kanila, wala man lang notebook na susulatan. Pero nakasulat sa mukha nila ang tuwa nang makita si Teacher Romel. So, bibigyan ko kayo ng 30 minutes na magsusulat ng komposisyon tungkol sa ang aking pangarap sa buhay. Pangarap. Time's up. Ang aking pangarap sa buhay, gusto kong mag-aral sa ALS para madagdagan ang aking malalaman dahil nahirapan ako sa paggawa ng aking report sa BHW. Ang tapos ko ay grade 6 lang. Ito lang. Dito ko nakilala ang magkapatid na sina Janet at Judeline. Pangarap ko po kahit 2 years lang sa computer para matulungan ko ang aking mister at mabigyan ng magandang buhay ang aming mga anak dahil ang asawa ko po ay isang mangingisda lamang. Sumunod na tumayo ang kanyang nakababatang kapatid na si Janet. Pangarap ko po na maging guro pero hindi ko na po naabot sa hirap ng buhay. Bala ko na lang pong tulungan ang asawa ko para ang hindi po namin naabot ay maabot ng mga anak namin. Sa kasalukuyan po ay nag-aaral na ang 3 kong anak at sana po maabot nila ang mga pangarap nila. Si Judeline nakagraduate na ng high school noong nakaraang taon sa ilalim ng alternative learning system pero hindi pa rin tumitigil sa pagdalo sa klase. Tapos na. Nakatapos ka rin ng grade 6. Opo, naka-first year high school po ako. Nung mag-graduate ka ng grade 6, may honor ka rin? Opo, second honor po. Second honor ka rin, Opo. nag-graduate. Ba't di na natuloy? Kasi po, na-operahan kasi yung nanay ko noong pagpanganak ng pampito. Kasi 7 kami magkakapatid. Opo. Si Janet, ganoon din ang naging kapalaran. Nasaan ba yung high school niyo? Sa bayan po, Sa bayan, saan yun? sa Kuyo po. Mag-transport po kami, sakay po kami ng bangka tapos doon po mag-stay kami, magbabayad pa po kami sa boarding house. Kalabaw. Kasama. Napiling. Hindi man daw natupad ang pangarap ni Judeline na maging guro, nagiging teacher din siya sa kanyang mga anak. Anahaw. Pero minsan, hirap din si Judeline. I-divide mo sa 6 divide. Tapos yung answer niya 18. Hindi namin ito narating nung grade 6 pa ako. Nakuha niya 1 lang. Take 7 yung niya equal 6, 7. Mga 3. Mga im na yan, hindi ko talaga alam yung na yan. Ano yan, hindi
Dama ko ang sama ng loob ni Judilyn na minsang nangarap maging guro. Kaya naman, wala rin siyang tigil sa pag-aaral. Kami na tagiron! Kuna tayo doon naman dyan. Sa kabilang bahay, abala rin si Janet sa pagkalinga sa kanyang pamilya. Aklat sa pagbasa ng pagbigkas. Yung mga sila no, tama mali? Tama. Mali. Pero bago matapos ang buwang ito, kukuha si Janet ng exam para magkaroon ng high school diploma sa ilalim ng Alternative Learning System. Around the campsite. 6. Their breakfast afterwards. Sa nakita kong tiyaga niya, tila abot kamay na ni Janet ang kanyang mga pangarap. Their breakfast afterwards. Para sa akin sana po, kung makapasa po ako, maitulong ko po. Kung hindi man ako makatuloy ng college, dito na lang po sa komunidad, makatulong man ako sa barangay. Para kahit paano, hindi lang sa mga anak ko, kundi pati sa mga kababaryo ko po. Dahil masama ang panahon, minabuti naming magpalipas ng gabi sa isla ng Lubid. Nakakuha ako ng pwesto sa bahay na ginagamit sa home economics class. Napagod ako. Siguro lalo na yung mga teacher kasi lagi nilang ginagawa yun tapos palipat-lipat sila ng mga isla para lang magturo. Bukas, ibang isla naman yung pupuntahan namin. Kaya matutulog na ako. Si Rommel at ang co-teacher sa ALS na si Ronald sa isang classroom naman matutulog. Hindi na raw mabilang ang classroom na nagsilbing tulugan nila sa kanilang paglilibot sa iba't ibang isla. Nasanay na silang papakin ng lamok habang nakahiga sa matigas na lamesa ng mga estudyante. Mga sakripisyong hindi na nila naiisip dahil parte na lamang ito ng buhay guro sa islang malayo. Makalipat na kami sa mas malaking bangka. Naglayag muli kami papunta sa ibang isla. Mas kalmado na ang mga alon, kaya natanaw ko agad ang ganda ng isla ng Sitio Pamitinan.
estudyante mo? Sa tabing dagat, nadatnan kong naghahanda na ang mga estudyante ni Teacher Romel. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa uri ng komunikasyon. Sa araw na ito, ang malawak na beach ang kanilang classroom. Sa araw-araw nating buhay, tayo ay nagsasalita at nagsusulat, di ba? So tatandaan ang pagsasalita at pagsulat ay mga uri ng komunikasyon. Nara kita rin siguro ibang pagi, agad kita paki-communicate, paki-komunikasyon sa ibang mga tao, kundi sa pagsasalita at pagsulat. Gets? So for your assignment, ito yung ating charaan o ating takdak aralin. Magasulat kita ni Ham. Good morning! Good morning! Tapos na yung klase niyo? Tapos na po, ma'am. Kailan ka susunod babalik? Next week, ma'am, pag magandang panahon, katulad nito, babalik na naman. Sino ba rito yung nag-graduate ng grade 6? Lahat. Ayun, sino naman nakaabot ng first year high school? Ay, marami. Second year? Wala na. Wala na, hanggang first year lang. So, lahat first year lang. Kasi po, ma'am, ako kulang sa pangtustos. Yung tatay ko, mangingisda lang. Tapos yung nanay ko maagang namatay. Saan ba yung high school nyo? Doon sa bayan. Sa Kuyo, yung isla pa. Layo Na pa. 2 oras ang biyahe doon, di ba? Ikaw din hanggang first year high school ka? Kasi walang pantuso sa pag-aaral. Sa 7 isla ng Cuyo na tinitirhan ng tao, 6 dito ang may elementarya. Ang 3 dati ng may high school. Pero ang 2 isla, kabubukas lang ng first year high school ngayong taon. Kung may high school lang sana noon malapit sa sitio Pabitinan, hindi siguro nagwakas sa elementarya ang edukasyon ng marami-rami ring residente rito. Marahil, nakagraduate man lang ng high school si Violeta bago nagkapamilya. Siguro rin, hindi magiging mangingisda si Edgar sa murang edad. Sa aming pangatlong araw sa munisipalidad ng Cuyo, nasaksihan ko ang maaksyong buhay ng mga mobile teacher. Ay, ano? Diyan ka naman sa makina! Start! Sapay, pantay po ba tayo yung bigat natin? Nakahinga lang ako ng maluwag nang magsimula ng maglayag ang aming bangka. Sige, tabang. Maya-maya, humantong kami sa Barangay Funda.
Magandang hapon po, isla ng Bitukay, minamahal naming baryo ng Tunda. Nandito na naman po sa inyong isla ang ating programa na hatid na libre ng ating Departamento ng Edukasyon, ang alternatibong sistema ng pag-aaral na gahatid sa inyo ng libreng edukasyon saan man kayo naroon. Agad naglabasan ang mga estudyante ni Teacher Romel. Dahil ang bangkang naghahatid ng karunungan, nagbalik na sa kanilang dalampasigan. Ngayong hapon, yung ating pag-aaralan ay patungkol sa pagsusulat. Gusto niyo bang pag-aralan pa? Di ba common sa atin yung pagsusulat? Ilan lamang sila sa mga estudyante ni Teacher Romel sa Barangay Funda. Isang inang nagpapasuso ng anak. Opisyal ng barangay na hindi nakatapos ng elementarya. At ang lolong ito, natutok sa lahat ng sinasabi ng kanyang teacher. No? Perfect score kayo? Nang makakwentuhan ko si Lolo Hudio, ipinaliwanag niya sa akin kung bakit siya nagbalik sa pag-aaral. Ilang taon na po kayo? 70 na ngayon, 1941. Wow, 70 na kayo? Opo. Bata pa. Bata pa. Ayun po, bakit po kayo? Senior Citizen citizen na. So, inaaral niyo po yung mga bansa, let's say, sa Asia, Japan, gano'n? Mga Indonesia, lahat na. Malaysia. Bakit po gusto niyo pong magamit yung pagiging high school graduate niyo para makahanap ng trabaho? Ba't naman gusto niyo po magtrabaho? Di ba dapat relax na lang? Barangay. Totoo pala ang kasabihan, hindi nagwawakas ang edukasyon ng isang tao. Magsulat ng isang liham. Nakita kong maraming Pilipino ang gustong mag-aral kung mabibigyan lang sana ng pagkakataon. Marami pa rin ang naniniwalang kailangan nila ang edukasyon para sa magandang kinabukasan. Kita ko silang padating pa lang yung bangka. Nauna pa sila sa akin sa applyan. Naghihintay sila. Yan yung parang in return na rin, parang bayan na rin doon sa ginagawa kong sakripisyo ko. Buti na lang sa ilang malalayong isla ng Pilipinas, may dalang pag-asa ang malalaking alon para sa kanilang patuloy na nangangarap at nag-aabang sa dalampasigan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Sa kapupurwan maambun, umasanag nga niyang bulan. Mga batain, mga malam, nagaparasyan sa pantalan. Mga soltero si Daraga, nakagitara magkaranta, kagay sarap, bisara, mampungan ng lubang.